Nagsimula ang series kay Thors kasama si Thorkel Okal na kinakalaban ang maraming mga Viking sa dagat. Sakay sila ng mga barko at mabilis na pinagtataga ni Thors ang mga kalaban. Pagkatapos nilang sanggahin ang mga palaso, ay mabilis na tumakbo si Thors at nagpatalon-talon sa mga barko at pinatay ang mas marami pang warriors. May sinaksak siyang bago namatay ay sinabi ang pangalan ng asawa. Umalag ang bangka na nabangga saka inatake siya ng isang idol si Shanks at nahulog sila sa tubig. Pero sinaksak niya ito na nalunod. Tinapon ni Thors ang espada saka mabilis na lumangoy patungo sa tabing dagat, dahil bigla siyang nakaramdam na gusto niyang tumae, ay sawa sa laban. Kalaunan ay pinakita ang batang bida na ginagawa ang trabaho sa bahay, tulad ng pagpapagatas sa baka. Isang ulirang bata na hindi yata makikita sa mga nanonood ngayon na marunong lang sa computer. Gustong-gusto ni Thorfinn na magpauto sa imbentong kwento ng scammer nitong Tito Leif. Ngunit hindi naniniwala ang ibang bata kaya hindi nakapangbudol ang matanda. Kahit na sinasabi nitong nakaibigan niya ang mga matatapang na Indian warriors. Pagdating ni Thors ay nakita niya ang anak, kasama ng iba pang mga bata na ginigisa ang budol-budol na matanda. Kaya nagpatulong ito kay Thors at sinabi ni Thors na oras na para umuwi, at nag-uwian ang mga bata. Problema nila ang nagyayelong weather sa Greenland, na kasing lamig ng gabi ng walang jowa. Buti pa si Thorfinn, paggising niya ay naalimpungatan siya dahil sa malakas na muscle control ng babaeng katabi niya. Kinabukasan ay naglilinis ng bubong sina Thors at Ylva nang mahulog ang babae. Hindi nasaktan ang babae, pero nakakita siya ng lalaking namatay dahil sa paglalaro ng, "Do you want to be a snowman?" Nakita nila ang lalaking patay na may kadena sa leeg. Agad nilang binuhat ang lalaki sa loob ng bahay at agad na pinainitan saka sinubukang mag-pump. Nagkwento si Leif kay Thorfinn na minsan na silang kinupkop ng isang bully na nagsabing siya ang hari ng Norway. Kaya umalis sila para mamuhay sa Iceland. Hindi naniwala ang bata at sinabing hindi duwag ang kanyang mga magulang. Saka ito mabilis na umuwi para magsumbong. Nakita niya ang ama na pinapump ang lalaki na biglang nabuhay. Sinabi ng lalaki na nagmula siya sa isang lugar na mas malayo at tumakas dahil isa siyang alipin. Samantala sa tabing dagat ay nagkakagulo ang mga tao dahil dumating si Halfdan. Isang singkit na mahilig sa chicks at hinahanap nito ang aliping lalaki na tumakas. May hawak itong kadena sabay sabi sa mga nakikinig na gamit niya itong pang 50 Shades of Grey. Galit si Ari na nilabas ang espada saka pinapaalis sina Halfdan. Ngunit matapang daw ang isang extra na nakikipagsagutan. Ilalabas sana nito ang espada pero bigla siyang pinigilan ni Halfdan. Saka pinalo ang ulo at binalatan gamit ang kadena. Nagtanong si Halfdan kung sino ang makakapagturo sa nakatakas nitong alalay. Kaya habang kinakausap ni Thors ang alipin na naghahalucinate ay biglang pumasok si Halfdan kasama ng mga kawal. Nagpapaliwanag si Ylva na hindi nila nais kunin ang alipin, pero sinabi ni Thors na bibilhin niya ito ng 4 na tupa. Nais sanang iuwi ni Halfdan ang alipin para patayin ng latigo. Pero sa huli ay pumayag din siya sa 8 tupa kapalit ng alipin. Saka umalis si Halfdan. Kaso ay namatay din ang alipin kaya napaiyak si Ylva dahil walang silbi ang sakripisyo nila. Saka nakumpirma ni Thorfinn na tumakas talaga sila mula sa Norway. Sa isang bayan ng mga Vikings ay masaya silang naliligo at nagpapalakihan ng lato-lato. Pero nag-surprise attack ang mga Englishman at tinusok ang isa. Saka din nila pinagpapatay ang iba. May mga change oil din na nakapaligo na. Saka sinabi ng boss na patayin lahat dahil ito ang utos ng hari nila. Samantala kina Thorfinn ay naglalaro sila ng tunay na ML. Kunwari nasa battlefield sila at nagtatagaan gamit ng espadang kahoy. Pero agad na nabiktima ang bida kasama ng kaibigan nitong talunan. Dumating si Leif at nalaman ni Thorfinn na maglalayag daw ito patungo sa Norway para kumuha ng kakailanganin nitong alak. Pero bigla siyang nagseryoso nang makakita ng paparating na warship kaya inutusan si Thorfinn na magsumbong sa ama. Mabilis na hinanap ni Thorfinn ang ama at sinabi ang nakita. Kaya mabilis na nagpunta ng tabing dagat si Thors at nakita ang maraming Viking warriors. Binati niya ang mga ito na agad sumaludo kay Thors. Dating magkasama ang boss ng mga Vikings na si Floki at Thors kaya nagpaalam si Floki na lumapag sila. Kalaunan ay sinabi ni Floki na biglaan silang inatake ng mga Englishman at pinatay ang mga Vikings kasama na ang mga bata at babae. Ngunit kasamang namatay doon ang isang royal blood na kamag-anak ng kanilang hari. Kaya nagkaroon ito ng rason para tipunin ang mga mandirigma para labanan ang mga Englishmen. Sumagot si Thors na wala siyang pakialam sa labanan na iyon dahil nasa dulo naman na siya ng mundo. Pero pinaliwanag ni Floki na hindi pwedeng umatras si Thors lalo na at tinakbuhan niya ang nauna nilang laban noon.
Sinabi rin ni Floki na kapag hindi papayag si Thors ay mapipilitan itong gawin ang utos ng boss nila. Kaya sa huli ay walang nagawa si Thors kundi pumayag dahil iniisip niya ang kaligtasan ng mga tao. Nagmarcha ang mga Jomsviking at muling sumakay sa barko. Saka sinabi ni Floki na bibigyan nila ng isang warship sina Thors at kung sino ang matapang ay samahan sila sa digmaan, saka din nagpaalam. Kaya naging masaya ang mga bugok na tao dahil makikipagdigma sila. Pero sa bahay ay nasabi ni Thors ang madilim nitong nakaraan na para siyang aso na pumapatay ng tao para lang sa kakapiranggat na piraso ng buto. Ngunit isang araw ay bigla na lang niyang naramdaman na ayaw na niyang pumatay at mamatay kaya siya tumakas. Ngunit dahil nahanapan siya ng mga Vikings ay kailangan niya silang samahan sa laban dahil kung hindi, ay papatayin nila ang mga tao sa bayan. Naghanda ang mga tao ng barkong pandigma at maging si Leif ay hindi rin umalis dahil sa pakiusap ni Thors. Naging brutal naman si Thorfinn na nakikipaglaro ng espadahang kahoy at pinagpapalo ang mga kalaro kahit natalo na sana siya. Ginagamot ni Thors ang isang nasaktan na bata nang sabihin ng mga ito na kagagawan ito ni Thorfinn kaya nagsorry ang ama. Saka nakita ni Thorfinn ang armas ng mga lalaking excited na pupunta sa digmaan, kaya tinapon niya ang espadang kahoy para kumuha ng tunay na armas. Nakita niya ang isang ball at binuksan ito, at na-amaze siya sa armor at espadang naroon. Ngunit dumating ang ama at nasugat ang kamay sa espada. Sinabi ni Thorfinn na nais niyang patayin ang mga kalaban at masamang tao na tulad ni Halfdan. Pero sinabi ni Thors na wala siyang kalaban at wala ni isa mang tao ang nararapat na mamatay o masaktan. Pero sumagot si Thorfinn na kaya aalis ang tatay dahil pupunta ito at papatay ng mga kalaban. Saka tumakbo na nagmamaktol na parang hindi napagbigyan maglaro ng cellphone. Kaya nasabi na lang ni Thors sa asawa na bantayan ang anak. Samantala ay ipinakita si Padre Damaso na ginagawang dartboard ang makinis nitong poltak. Naroon din ang mga tao ni Floki na seryosong nagbabantay dahil kausap pala ng boss nila si Askeladd. Sinabi ni Floki na babayaran niya si Askeladd ng 500 na gold coins basta mapatay nila si Thors. Wala daw kasing takas ang sinumang deserter ng laban para sa mga Vikings kahit gaano pa ito katagal. Humingi ng dagdag 500 gold coins si Askeladd at aangal sana si Floki. Pero isa sa mga tao ni Askeladd ang nagtapon ng sibat sa harap nila. Muling humingi ng bayad si Askeladd kaya pumayag din si Floki na ibigay ang hinihingi nito. Kaya masayang lumabas ng bahay si Askeladd kasama ng iba pa. At pinakita na mayroon palang taong napatay ang tao ni Askeladd gamit ang sibat. Naghanda ang mga virgin fighters sa paglayag at binigyan pa sila ng baon ng kani-kanilang mga mama at lola. Sinabi ng isang babae kay Ari na mag-ingat ito. Pero lihim na sinabi ni Leif sa babae na ligtas ang mga kasama nito sa barko dahil hindi talaga sila pupunta ng laban dahil iiwanan sila ni Thor sa isang bayan sa Norway. Saka din ito iuuwi ni Leif pagkatapos niya sa trading business nito. Bago umalis ay sinabi ni Thor sa asawa na kapag nagpakita si Thorfinn ay sabihin niyang mahal niya ang anak. At pinakita din na ang laki ng sagwan nito. Saka mabilis ding naglayag ang mga ito patungo sa dagat. Pero sa gitna ng dagat ay pagod agad ang mga excited na makipaglaban. Habang nag-aayos ng tali ng layag si Thors ay narinig niyang nagsalita ang anak. Saka lumabas si Thorfinn sa isang barrel dahil nakita niyang ginawa na ito dati ni Luffy. Nagulat si Thors dahil sa ginawa ng anak na pag-utak sa kanya pero napatigil siya dahil sa ekspresyon ng bata sa pagkakakita sa dagat. Pero hindi pa rin ligtas ang puwet ng bata sa kamay ng tatay. Samantala ay napagtanto naman ni Askeladd na wala talagang utos ang hari nila na patayin si Thors. Kundi ay sariling interest lang ni Floki ang pagpatay kay Thors. Pagsapit ng gabi ay nagtanong si Ari kay Thors kung gaano ka-exciting makipaglaban. Pero sa halip ay nagtanong si Thors kung gusto ba ni Ari ang anak nitong si Ylva. Kaya blush naman ang binata. Noong pinanganak si Ylva ay ayaw sanang bigyan ni Thors ng pangalan ang anak dahil babae. Ngunit nagalit si Helga sa kanya kaya tinawag niya itong Ylva. At ito rin ang dahilan kung bakit bigla na lang tumakbo si Thors sa digmaan. Paggising ni Thorfinn kinaumagahan ay akala niya kung nakarating na sila ng destinasyon. Pero sinabi ni Leif na nasa isa silang isla na stopover kung saan siya bibili at magbebenta. Nagsasagwan sila papasok sa maliit na bayan nang makita ni Leif na may nagbago sa bayan at lumiit ang mga kabahayan. Maging si Thors ay naramdaman din ang panganib kaya sila bumalik para aalis. Ngunit nakita sila ng mga kalabang nag-aabang ng ambush kaya sinarhan nila ang kanilang daraanan. Ganun pa man ay hindi nasira ang barko at walang nasaktan sa kanila. Saka sinabi ni Thors na maghanda sila dahil parating na ang mga kalaban. At dumating nga ang mga pirata na pinamumunuan ni Askeladd. Kahit natatakot ay kinuha ni Ari ang espada para lumaban.
Ngunit sinabi ni Thors na itago niya ito dahil mga warriors ang kalaban at baka gawin siyang delata. Sa kaseryosong hinawakan ang ulo ng anak, binuksan ni Thors ang lalagyan ng armas at kinuha ang mga kagamitang pandigma. Saka binigyan ng maliit na espada si Thorfinn at sinabihang gamitin lang ito para sa self-defense. Samantala ay kumain si Bjorn ng pampahay na kabute na paborito ng mga babae. Saka hiniling kay Askeladd na atakehin na lang niya mag-isa ang mga dumating. Pero nagulat sila nang biglang sumakay sa kanilang barko si Thors at agad na sinuntok ang isa. Sinubukan siyang atakehin ng iba pa gamit ang armas pero pinagsusuntok at siko lang sila ng bida at knockout ang mga pirata. Marami pang dumating at sumugod pero lahat ng mga ito ay sinuntok niya ng mabilis na alapakyaw. Pinalibutan din siya pero maging ang mga pumalibot ay ginawa niyang punching bag na nagkadurog-durog ang katawan. Walang ano-ano ay nagkaepekto ang kinain ni Bjorn na mushroom at nabaliw siya. Kaya niya pinagbubugbog ang mga kasama at tinapon ang mga ito sa dagat. Sinuntok ang sahig at pinag-uuntog ang ulo sa poste. Alam ni Thors na kumain nito ng berserker mushroom. Pero nang umatake si Bjorn ay sinuntok lang ni Thors ang isang mata nito. Muli sanang aatake pero nag-uppercut si Thors at lumipad ng tulog si Bjorn na parang natokhang. Kaya nagulat ang iba na sinuntok lang ng bida ang kinatatakutan nilang tao. Pero muling tumayo si Bjorn na nagagalit. Samantala ay nilapitan ng isa pang bangka ang kinaroroonan ng kasama ni Thors. Saka sinabing wasak ang puwet ng mga poging binata sa kanila saka sila ibebenta. Ngunit nagulat sila nang maitapon si Bjorn sa ginawa nilang tulay at nasira. Saka mabilis na tumalon si Thors pabalik sa kanilang bangka at sinira ang isa pang tulay. Sinabi ni Thors na kung hindi aalis ang mga kalaban ay papatayin niya ang mga ito. Kaya na-excite si Askeladd. Hindi rin makapatama ng palaso ang mga nasa itaas dahil wala pang hudyat si Askeladd. Sinabi naman ni Leif sa mga tao nitong relax lang at ipaubaya ang pakikipaglaban kay Thors. Napagtanto ni Thors na kaya niyang labanan ang mga mandirigmang umaatake sa kanila at mapatay kahit pa 30 sa mga ito. Ngunit hindi ang mga kasama niya maging ang anak, kaya hinamon niya si Askeladd na magduel sila at ang mananalo ay bibigyan ng kahit anong gusto nito. Hindi naman takot na tinanggap ni Askeladd ang hamon ni Thors kaya tumalon siya sa bangka ng mga bida. Sinabi ni Askeladd na naamoy din niyang magkasing baho ang kanilang espada dahil sa dami ng mga pinatay na mandirigma. Nang malaman ni Thors na walang asawa at anak si Askeladd ay lumapit siya para patayin ito. Ngunit pinutol ni Askeladd ang tali ng layag na nahulog. Sa kanya sinabayan ng pag-atake kay Thors na nagulat at nasugat, pero agad ding sumipa pero nakailag si Askeladd. Dapat sana ay patay na daw si Thors dahil sa sneak attack ni Askeladd ngunit mas sinabi pa ni Thors na hindi na siya magpipigil. Saka mabilis na inatake si Askeladd at pinagtataga ito ng malakas gamit ang espada. Mabilis ang pagwas-iwas niya ng armas kaya nasesira ang espada ni Askeladd. Alam ni Askeladd ang balak ni Thors na masira ang kanyang espada. Ngunit kasabay na nasesira din ang espada nito. Kaya tinaimingan niya ang pagwas-iwas ni Thors at pinutol ang espada ng bida. Kaso nang sasaksakin niya si Thors ay pinag-ugan ng bida ang bangka at walang hirap na naagaw ang espada ni Askeladd. Tinutukan ni Thors si Askeladd at sinabing hindi na kailangan na patayin ito basta sumuko lang at umalis kasama ng mga tao. Pero hindi daw pwedeng sumuko si Askeladd sa harap ng mga tao. Nagising din si Bjorn at nakita ang pagkatalo ng boss. Maging ang iba ay hindi makapaniwala sa pagkatalo ng kanilang boss na pirata. Nagtanong si Askeladd kung bakit nagtago sa Iceland si Thors imbes na ang lakas niya. Pero sinabi ni Thors na ang totoo ay mahina siya, kaya gumagamit ng espada sa pakikipaglaban. At ang tunay na masasabing malakas ay hindi na kailangan ng espada. Nagtanong si Askeladd kung gusto ni Thors maging leader nila. Pero seryosong hindi sumagot si Thors kaya sinabi ni Askeladd na biro lang. Kaso ay nagalit si Bjorn na tumalon at ginawang hostage si Thorfinn. Tinutukan ni Thors ng espada si Askeladd. Pero kalaunan ay tinapon ang espada at sinabing panindigan ni Askeladd ang honor ng kanilang warriors duel dahil si Thors ang nanalo. Kaya tinanggap ni Askeladd na siya ang nanalo saka sa isang kumpas ng kamay ay pinana ng mga archers si Thors pero nakatayo pa rin ito. Sinabi ni Thors kay Leif na dalhin ang ulo niya sa boss ng mga Jom's Vikings para hindi niya patayin ang mga tao sa bayan nila. Saka inutusan si Bjorn na palayain ang anak nito na ginawa naman ng nagulat na malaking tao. Niyakap ni Thorfinn ang ama na hinawakan siya sa ulo. Saka inutusan si Askeladd na bahala sa anak. Umatake ang galit na Ari kay Askeladd pero umilag lang ang pirate boss saka sinuntok si Ari na sinabing bigyang halaga ang buhay dahil niligtas siya ni Thors. Saka namatay na nakatayo ang malakas na Thors. Habang mag-isa ay hindi pa rin tanggap ni Thorfinn na namatay ang ama nito kahit na siya ang panalo sa laban.
Pagsapit ng gabi ay napaisip si Askeladd nang nalaman nitong maraming nasugatan pero walang pinatay si Thor sa mga tao niya. Saka nakita nila ang batang Thorfinn na galit at sumisigaw na papatayin si Askeladd. Sinabi ng iba na itapon na nila ang bata pero sinabi ni Askeladd na pabayaan lang ito sa bangka. Pagkaraan ng ilang araw ay nakaabot ang mga warriors sa isang isla. Doon ay sinabi ni Askeladd na magpapahinga lang sila saglit at mag-chicks. Maging si Thorfinn ay masayang naglakad sa lupa. Ngunit nahulog siya at nawalan ng malay. Masaya siyang ninanamnam ang paligid nang may makita siyang sunog. Ito pala ang mga tao ni Askeladd na inatake ang isang bayan. Sinunog ang mga bahay at kinuha ang lahat ng pagkain at mga babae. Agad na sumunod si Thorfinn at nakita ang natutulog na Askeladd. Kaya kumuha siya ng mas malaking espada at papatayin sana si Askeladd. Pero bigla siyang natigil na nag-isip saka umalis at sinara ang pinto. Kinabukasan ay nakita ulit siya ni Askeladd na may hawak na espada at hinahamon ang boss ng duel. Nagtanong si Askeladd kung bakit di siya pinatay habang natutulog. Kaya sinabi ng bata na anak siya ni Thor kaya hindi gagalaw ng patraydor. Pinagtatawanan siya ng mga siga kaya umatake ng taga ang bata. Ngunit na-stuck ang espada niya sa kahoy at nahihirapan siyang tanggalin ito. Kaya sinipa siya ni Askeladd kaya nawalan ng malay. Dumating ang mga tao ni Floki at binigay kay Askeladd ang bayad nito. Nagtanong sila kung paano namatay si Thor at sinabi ni Askeladd na normal lang at walang special. Habang kumakain ang mga pirata ay nakita nila ang nagising na Thorfinn. Binigyan nila ito ng buto pero galit na tumakbo ang bata at nagpunta ng gubat. Manghuhuli sana siya ng pagkain pero wala siyang napala, kaya bumalik din kalaunan at nilinisan ang mga naiwang buto ng mga pirata. Samantala ay nakauwi na sina Leif at ng iba pa at sinabi ang pagkamatay ni Thor. Sinabi ni Ylva na wala na silang magagawa pero malungkot pa rin si Helga. Para maiwasang malungkot ay naging busy si Ylva sa gawaing bahay at maging sa paghuli ng mga balyena. Pinipilit niyang magpakatatag pero pagsapit ng gabi ay nakita ng ina ang pagdaloy ng kanyang luha, kaya siya niyakap para damayan. Samantala ay nagsasanay si Thorfinn ng espada habang iniisip na patayin si Askeladd. Kinabukasan ay nakita siya ni Bjorn na kumukuha ng kabute. Galit na umatake ang bata pero tinapon lang siya sa gilid sa kainiwan. Pagsapit ng gabi habang kumakain ng buto ang bida ay inatake siya ng isang coyote. Naalala niya ang sabi ng ama na paggamit ng espada. Kinuha niya ang mas maliit at sinaksak ang muling umatake na aw-aw. Kinabukasan ay aksidente niyang naitapon ang espada na tumama sa kahoy. Kaya pinag-aralan niya kung paano mag-dart at sa unang pagkakataon ay nakahuli siya ng rabbit na kanyang kinain. Sa araw ng pag-alis ng mga pirata na tao ni Askeladd ay formal na hinamon ni Thorfinn ang boss sa isang duel. At napilitan si Askeladd na tanggapin ang hamon. Umatake ng espada si Thorfinn pero madali lang siyang inilagan ni Askeladd. Saka siya sinipa-sipa ng ilang beses kaya parang nawawala ang hininga ng bata. Nakatingin sa iba si Askeladd nang tinapon ni Thorfinn ang espada pero nasangga ito ng matanda. Ibinalik ni Askeladd ang espada kay Thorfinn at sinabing maging matagumpay muna itong mandirigma sa kanya ito muling lalabanan ng duel. Kaya sinabi ni Thorfinn na magiging malakas siya sa kapapatayin si Askeladd. Kalaunan sa dagat ay naliligo ang mga pirata, at kasama pa rin pala nila si Thorfinn na malalim ang iniisip. Pagdating nila sa isa pang lugar ay nakita nila ang nagkalat na mga bangkay ng mga naglaban na Englishman at Vikings. Kaya amoy nakakasulasok ang naroon na ikinasukan ni Thorfinn. Habang busy sa pagkain ng karne ang mga warriors ay busy naman sa pagkain ng dumi ang bida. Nag-uusap naman sa isang tabi sina Askeladd at ng ilang sundalo ng Danes. Na-close ni Askeladd ang deal na tutulong siya sa mga ito kapalit ng 5 pounds ng ginto, at pagkain at mga babae. Ayos na sana pero biglang may puman na sa kausap nila, at maging sila ay pinaulanan ng palaso. Nasunog ang kanilang kampo pero matapang pa rin silang umatake at pinagtataga ang mga kalaban. Nakita ni Thorfinn ang labanan, saka bigla siyang nilapitan ng isang kalaban. Tumakbo siyang umiiyak pero nahuli siya at muntik ma-rape. Pero niligtas siya ni Askeladd at sinabing ang mahina sa battlefield ang unang namamatay. May umatake pang kalaban sa kanya pero nagawa niya itong masaksak ng 2 beses sa tiyan. Saka ito pinagsasaksak kaya naging war freak ang bata. Sa paglipas ng araw ay naging kasama ng mga pirata si Thorfinn at marami na siyang napapatay na mga mandirigma sa battlefield. Medyo lumaki na rin siya at niligtas din niya minsan ang buhay ni Askeladd. Sa iba pang laban ay pinag-isahan siya ng 2 sundalo at nahuli siya at sinakal patamba sa lupa. Pero kinuha niya ang armas ng kalaban at sinaksak ang ulo nito. Saka din pinatay ang isa pa kaya mayroon na siyang 2 panday. Pagsapit ng gabi ay pinahabol siya ng mga Dane soldiers sa alaga nilang aso. Pero ang mga ito ang umatungal na nasaktan.
Sa isang ilog ay katatapos maglaba ng isang mag-ina nang makita nila ang walang malay na Thorfinn na nakasampay sa malaking kahoy. Paggising ng bida ay nalaman niyang tinulungan siya ng mag-ina. Saka tinawag siyang kumain ng masarap na tinapay na agad din niyang kinagat-kagat at sabay higop ng sabaw. Biglang nangati ang batang babae. Lalo na nang makita niya si Thorfinn na maraming kuto sa ulo. Kaya ito nilinisan ng matandang babae sa labas ng bahay gamit ang pangtanggal kuto. May dumating na kabayo na sakay ang isang Danish soldier. Sinabi nitong isang batang pirata ang pumatay sa dalawang kawal nila, at pinaghinalaan si Thorfinn na nakaupo doon. Pero sinabi ng babae na anak niya ito, kaya umalis ang sundalo. Kinagabihan ay galit si Goldilocks at gustong paalisan ang bida. Kaya tumayo ang bida hawak ang isang umaapoy na panggatong saka sinabihan ang mag-ina na umalis. Sa dagat ay naghihintay lang pala ang mga pirata sa signal ni Thorfinn. At maya-maya pa ay nakita nila ang sinunog ng bida na isang kubo. Naintriga ang mga sibilyan at pinuntahan ang sunog. Pero naunahan sila ng kawal na nagroronda at nakita si Thorfinn na batang mandirigma. Pagdating ng mga tao ay nakita nila si Thorfinn na nilalabanan ang kawal. Nang atakehin ng kawal ang bata ay para itong tiyanak na tumalon at sinaksak ang kalaban. Saka sinabihan ang napapaiyak na babae na umalis na bago pa dumating ang mga rapist na pirata. Pagdating ng mga pirata ay pinagpapatay nila ang maabutan. Nakikita pa rin ni Thorfinn ang babae at naalala ang ina at kapatid na babae. Saka naglaho ang matanda at napabuntong hininga si Thorfinn na muling sinamahan ang mga kasama. Pagkaraan ng panahon ay dumating ang snow. Kaya maging ang hari ng England ay pinatigil ang mga tao nito sa pag-atake dahil next summer daw sila muli aatake. Kaya maging ang mga hired army ni Askeladd ay kinailangan na maghanap ng ibang trabaho. Nagtanong ang mga tao at sinabi ni Askeladd na gayahin nila ang mga ibon na palipat-lipat sa mayroong pagkain.